another episode ng ating vlogs, Badong Ratalis po. Grabe po yung drama na naganap sa Senado ngayon, no? Hindi po natin akalain na ito po ay mangyayari, no? Bawat bawat araw merong drama. Alam niyo po, naiwasan sana 'to. Kung nagmadali rin si Alan Peter Cayetano na i-convene agad yung Blue Ribbon. Alam niyo, sa totoo lang, ako partikular, talagang sabi nga sa pamagat natin, 11 Bulaga senators plus isang Judas na Chis Escudero equals illegal Senate kudita. Opo, dinideklara po natin, no, na ang naganap po na kudita ay illegal ayon po sa Constitution, 1987 Constitution ng Pilipinas. Hindi ko po alam kung magkakaiba po, pero may binabanggit po silang Supreme Court decision, no? Na yun po yung pinagbatayan nila. Kanina, hindi ako makapaniwala na talagang paano mangyayari na napakalinaw po ng majority ay kukunin sa 24. Kaya po ang majority ay 13, no? Malinaw po 'yan. Sabi nga ni Pia Cayetano, kailan pa naging 12, kailan pa naging 12 equals 13. Yan po ang mahiwaga. Kaya ako paulit-ulit ako kanina, nagpo-program po kami. Nakakalungkot po kasi nakita ko po. Opo, live po to. Nakita ko habang nasa program kami kanina ng Birada, bigla, ang saya ko kasi. Yung emosyon talaga grabe, talagang up and down, up and down. Ang sakit na po sa dibdib na ang saya-saya mo, na binabalita nyo, na magkakaroon na finally, matutuloy na yung Blue Ribbon Committee hearing na matagal na pong hinahangad ng mga Pilipino, no? Yung Blue Ribbon Committee hearing na finally, sa paniniwala natin, ay magbubulgar, no? Magbubulgar ng kung sino talaga yung mga mastermind dito sa pinaka malaking nakawan. Breaking all records sa lahat po ng nakawan na naganap sa gobyerno ng Pilipinas. Ito na po ang breaking all records na pinakamalaking nakawan. Finally, kako, sabi ko kahit isang araw lang ng pag-imbestiga dito po sa pinakamalaking nakawan, solve na kami. Solve na kami yung sakripisyo na ginawa ni Bato na yung kanyang sarili ay sukat ipahamak, no? Kasi kung nadakip si Bato, naroon na po siya sa ano ngayon, sa Netherlands. Sukat ikakulong ni Jinggoy Estrada, no? Na makukulong po ng ilang taon. Hangga't hindi siguro mananalo si BP Sara, baka hindi po makalaya yan si Jinggoy. Grabe na po yung sakripisyo para lang po traidorin. Grabe po talaga, no? At tayo paulit-ulit, no? Ang sino man, ito po yung general rule, uulitin ko lang po. Pinahayag po natin yan. Sabi po nila Camille Villar at saka ni Marcoleta, Judas na, masahol pa kay Judas, no? Yung magta-traidor. Ano pa lang yun, yung hinahunting pa lang si Bato. Mas masahol pa kay Judas. Tapos po, nakulong si Jinggoy Estrada. Alam niyo po kung ano yung sinasabi ni Jinggoy? Paulit-ulit, mayat maya, oras-oras, minuminuto siyang ino-offeran na mawawalan ka ng kaso. Mawawalan ka ng kaso
pagka ikaw ay bumaliktad mula majority napunta ka sa minority, magkakaroon ng bagong majority. Kaya talagang ano talagang alam po natin kahit na hindi umamin si Chis Escudero, ang babantayan po natin, eto challenge po para hindi po nakakahiya. Ombudsman, paulit-ulit kayo nakasama si Chis sa sasampa ng kaso. Kasi ganito po yan, may isa pa pong magta-traitor dyan, Tiyak, para makuha nila yung 13. Pero challenge po to sa sinasabi nating independence ng ombudsman. Kasi po, pag hinayaan nyo po yan, ang linaw po ng sinasabi ni Jinggoy, ang alok sa kanya, ngayon niya lang daw binulgar, ang alok sa kanya, mawawalan ka ng kaso kung babaliktad ka. Pag hindi ka bumaliktad, yan nga, makukulong. Kinakailangan pa nila na isa para maging legit yung ginawa nilang kudita. Ngayon po, inihabol lang po nila kahit 12 lang sila. Inihabol po nila illegal na kudita nila. Para saan? Para mapigilan po yung investigasyon bukas. Blue Ribbon Committee. Dadalo yung 18 Marines, Attorney Baligod at kung sino pa po yung pinadadalo. Ngayon po, stand-off na sila dyan. Kasi nagpahayag na yung Senate President. Hindi po nila pwedeng hindi kilalanin na Senate President pa rin si Chis Escudero. Stand-off na sila dyan na dalawa po yung BRC na nagkiklaim. Dalawa po yung Blue Ribbon Committee. Yung isa pong Blue Ribbon Committee na nagkiklaim po na illegal yung kudita, yung sinagawa po nilang kudita ngayon ay tuloy. Ang Blue Ribbon Committee bukas at yung isa pang Blue Ribbon Committee chairman nagpahayag na po ng hindi tuloy. Sabi naman sa inyo tama po yung mga hinala natin na eto pong mga tao na to, gagawin po ang lahat. As in lahat. Para lang mapigilan yung Blue Ribbon Committee hearing. Doon po sila concerned. Wala po sila sa mga impeachment. Matuloy o hindi impeachment, wala silang pake. Ang importante sa kanila, hindi matuloy yung Blue Ribbon Committee. Press con po eto pong si Erwin Tulfo. Hindi ko alam kung bakit siya yung nagpe-press con sa mga nagaganap. Bakit hindi ang mag-press con ay itong si Sherwin, na ngayon ay alam natin na puppet lang. Puppet na puppet, walang say. Sila pa rin po, yung mga bulagaan, Tito Soto and Lacson, at saka yung mga Tulfo brothers pa rin, yung mga very vocal. Okay. Ano po yung mga naganap kanina? Ito po, malakas po ang loob nito ni Erwin Tulfo na siya po ang parang tau-tauhan lang nila si Sherwin. Senator Erwin Tulfo, the events that happened today was legit because it was based on Supreme Court decision. Mamaya na natin mamaya na po natin titignan yung Constitution tsaka yung sinasabi nilang ruling. Senator Erwin, the reason why we have to do this, violation of Constitution, 3 straight days po, that they blatantly disregard the rule of law. We were very fortunate that one of them, Senator Chis Escudero, do not conform, do not believe in what they are fighting for. Hindi na one of them yun. One of you na. Kasama nyo na Di ba? One of us. One of you. One of us. Dapat ganun.
Si Chis Escudero, Judas. Yan po ang opisyal na deklarasyon natin. Judas. Yan si Chis Escudero. So, tandaan po natin, may kaso po yan. Pag yan po, hindi po napakulong ng ombudsman, isa lang po ang ibig sabihin yan. Talagang kasama sa pag-bargain yung ombudsman, yung kaso sa ombudsman. No? Kasi nakulong si ano eh. Sinabi po ni Senator Jinggoy na inaalok siya. Ikaw ay makukulong o babaliktad. Pag bumaliktad, wala ka ng kaso. Titignan po natin yan. Kasi may isa pa nag-aabang eh. Yung pang Judas na 13. Alam nyo, yan lang po. Ikampanya po natin yung tao na yan na wag nang iboto. Pwede yan. Tumakbo na lang siya roon na gobernador. Bahala sila. Magsama-sama sila ng mga kababayan niya. Pero never na po yan dapat manalo na senador. Kahudas-hudasan, talagang Judas. Yan lang po ang description natin dyan. At bakit naghudas? Alam nyo na. Kasi sa totoo, yan po ang unang nagkaroon ng anomalya, 'di ba, sa lahat ng mga senador? Si Chis Escudero. Okay. There will be a Blue Ribbon Committee hearing on Monday. We are just moving the scheduled date from tomorrow to prepare all members. Preparado na po yung mga member ng Blue Ribbon. Preparado na po. Ewan ko lang kung bakit imumove. Siyempre, yun talaga yung first move nila. Hindi matuloy yung Blue Ribbon Committee. Sa mga nagbabantay po, sa mga naniniwala pa po sa konstitusyon, kinakailangan po nating ipagtanggol ang ating konstitusyon. Matagal na po. Yung kung si Bato, wala kayong pakialam dahil may kamag-anak kayong adik. Siguro may kamag-anak kayong adik na naapektuhan kayo. May kamag-anak kayong drug lord. Kaya okay lang sa inyo na huntingin ng ICC si Bato. Pero ito po, konstitusyon na po. Mamaya po, papaliwanag natin kung ano po yung laman ng konstitusyon. Hindi po ako abogado, pero marunong po tayo kahit papano magbasa ng konstitusyon. Hindi naman po pang abogado lang yung konstitusyon. Lalo na po kung hindi po technical yung sinasabi. Simplified. Marami po sa gumawa ng konstitusyon na hindi po abogado. Kaya hindi po nila i-approve yan kung ang nakakaunawa lang ay abogado. Okay, punta na po tayo. So sa madaling salita, 11 sila, Bulaga 11, tapos may nag-tridor na Judas. Alam ko yan talaga magta-tridor eh. 'Di ba? Matagal na nating hindi nakikita yan na pag mga nagsasama-sama, sila Alan Peter Cayetano, hindi siya kasama. Wala siya dun kay Jinggoy, wala siya ron sa mga meeting-meeting. Hindi siya lumalapit kay Pia Cayetano nang umiyak sa galit si Pia Cayetano. Wala siya ron. Hindi ko napansin. Ngayon, ano lang yan? Matagal na natin sinasabi yan. Waiter ni Lisa yan, di ba? Kitang-kita nyo naman yung video na yun. Walang pakundangan. Okay.